1 taon. 1 taong panlilinlang sa ilalim ng maskara ng Dubai. Habang iniisip kong nagpapakapagod ka para sa ating kinabukasan, nandoon ka pala sa bisig ng iba, sa loob lang ng syudad na ito. Ninanakaw mo ang yaman ng aking ama para pakainin ang iyong lihim na pamilya. Akala mo ba ay mananatili akong bulag? Ngayon, sisiguraduhin kong bawat sentimo at bawat luha ay babayaran mo ng buo. Handa ka na bang makita ang pagguho ng iyong palasyo ng kasinungalingan? Ano ba, Selena? Sabi ko naman sa'yo, sandali lang ako rito. Isang gabi lang napakitang tao kay Andrea para makuha ko ang pirma niya sa mga transfer documents at makakabalik na ako sa tunay kong tahanan, sa inyo ni Miggy. Huwag ka nang magselos. Alam mo namang obligasyon lang ang tingin ko sa babaeng iyon. Parang isang tuyong kontrata na kailangang pirmahan bago itapon sa basurahan. Tumigil ang mundo ni Andrea Reyes sa tapat ng pintuan ng kanilang silid. Ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang tray ng pagkain kung saan ang usok ng paboritong adobo sa gata ni Miguel ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng pasilyo. Sa loob ng 5 oras, tiniis niya ang init ng kusina. Tiniyak na bawat sangkap ay perpekto para sa pagdating ng asawa mula sa isang taong pagtatrabaho sa Dubai. Nakasuot pa siya ng asul na bestidang paborito nito at ang kanyang buhok ay maingat na inayos para sa gabing akala niya ay magiging simula ng kanilang muling pagsasama. Ngunit ang boses na lumalabas sa bahagyang nakabukas na pinto ay hindi ang boses ng lalaking nangulila. Ito ang boses ng isang estranghero, malamig, mapangapi, at puno ng pandaraya. Bawat salita ni Miguel ay tila isang matalim na bubog na pilit isinisiksik sa kanyang lalamunan hanggang sa hindi na siya makahinga. Ang tray na hawak niya ay nagsimulang manginig. Ang mga kubyertos ay dahan-dahang gumagalaw, lumilikha ng isang mahinang kalansing na tila ba nakikisabay sa kabog ng kanyang dibdib na unti-unting nadudurog. Dubai. 1 taon. Naalala ni Andrea ang bawat gabi na umiiyak siya habang tinitingnan ang mga litrato ni Miguel sa harap ng Burj Khalifa, ang mga video call nilang dalawa kung saan palaging madilim ang paligid ng lalaki dahil pagod na raw ito sa trabaho. Lahat ng iyon ay isang masining na dula habang iniisip niyang nagpapakapagod ang asawa para sa kanilang kinabukasan, nandoon lang pala ito sa loob ng syudad. Bumubuo ng buhay kasama ang ibang babae, kasama si Selena, ang taong itinuring niyang higit pa sa kaibigan. Naramdaman ni Andrea ang biglang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang init ng nilutong ulam ay tila nawala, pinalitan ng isang nakamamatay na pamanhid na nagmula sa kanyang puso patungo sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Hindi siya sumigaw, walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata dahil ang sakit na nararamdaman niya ay labis na para sa mababaw na pag-iyak. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa banner na nakasabit sa dulo ng pasilyo na may nakasulat na, "Welcome home, my king." Dahan-dahan, tila isang anino, ay ibinaba ni Andrea ang tray sa maliit na lamesa sa pasilyo. Hindi siya gumawa ng anumang ingay. Ang bawat kilos niya ay kontrolado, ngunit sa loob niya, ang bawat pangarap na itinayo niya sa loob ng 10 taon ng pagsasama ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng malakas na alon. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng yaman ng kanyang pamilya ay ang lalaki ring unti-unting kumuit sa kanyang kaluluwa. Tumalikod siya at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang katahimikan ng malaking bahay na yon ay naging isang nakakabinging saksi sa kanyang pagkawasak. Habang papalapit siya sa malawak na bintana ng sala, tiningnan niya ang sarili sa refleksyon ng salamin. Ang babaeng naroon ay hindi na ang masayahin at mapagmahal na asawa, kundi isang estrangherong may mga matang puno ng apoy at yelo.
Isang taon ng kasinungalingan, isang taon ng pagpapanggap, at isang taon ng pagnanakaw sa kaban ng mga reyes para lamang busugin ang luho ng isang lihim na pamilya. Hanggang kailan kaya kayang dalhin ng isang pusong nagmahal ng tapat ang bigat ng katotohanang ang bawat halik at yakap ay isa lamang bahagi ng isang madugong traidor? Gaano nga ba kalalim ang sugat na kayang itago ng isang reynang unti-unting hinuhubaran ng kanyang korona sa loob ng sarili niyang palasyo? Andrea, sweetheart, bakit parang nakakita ka ng multo? Hindi mo ba yayakapin ang asawa mo na galing sa napakalayong biyahe? I missed you so much, mahal ko. Ang tinig ni Miguel ay tila isang malambing na kanta, ngunit para kay Andrea, ito ay huni ng isang mapanganib na ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg. Pumasok ang lalaki sa kanilang silid. Hila-hila ang isang malaking maleta na may mga sticker ng airline, simbolo ng kanyang kunwaring paglalakbay. Lumapit siya kay Andrea at pilit itong niyakap. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng pawis at kasinungalingan. Nanigas ang katawan ni Andrea. Ang bawat bahagi ng kanyang balat na nadidikit sa balat ni Miguel ay tila napapaso. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itulak ang lalaki at itanong kung paano nito nagagawang ngumiti ng ganoon katamis habang may karga-kargang ibang anak sa kabilang panig ng lungsod. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad habang pilit niyang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga balikat. You look different, Andrea, ani Miguel habang dahan-dahang humihiwalay sa yakap at tinititigan ang mukha ng asawa. Parang pinabayaan mo ang sarili mo habang wala ako. Look at those dark circles under your eyes. At bakit parang tumatanda ka yata lalo? You should take care of yourself more, mahal. Ayaw ko namang isipin ng mga business partners natin na pinapabayaan kita. Ang bawat salita ay tila isang banayad na sampal. Gaslighting. Isang sining na matagal nang ginagawa ni Miguel para gawing maliit ang tingin ni Andrea sa sarili. Para isipin niyang wala siyang halaga kung wala ito. Ito ang paraan ng lalaki para hindi mapansin ni Andrea ang sarili nitong mga kakulangan. Binuksan ni Miguel ang kanyang maleta at inilabas ang isang maliit na kahon na may tatak ng isang sikat na tindahan ng alahas sa Dubai. I bought this for you sa Gold Souk. Pinag-ipunan ko yan mula sa allowance ko roon para lang mapasaya ka. It was so hot and tiring, Andrea. Ni hindi ako nakakatulog sa gabi dahil iniisip ko kung paano ko pa mapapalago ang kumpanya niyo habang malayo ako. Tiningnan ni Andrea ang gintong kwintas. Ang kinang nito ay nakakasilaw. Ngunit ang katotohanang alam niyang binili lamang ito sa isang mall sa malapit ay nagbibigay sa kanya ng matinding pagkasuklam. Naalala niya ang boses ni Miguel sa telepono kanina, ang paraan ng pagtawag nito kay Selena bilang tunay na tahanan. Ang gintong ito ay hindi regalo ng pag-ibig. Ito ay suhol para sa kanyang pananahimik. Isang kadena na binalot sa kumikinang na metal. Salamat, Miguel. Ang tanging lumabas sa tuyot na labi ni Andrea. Ang kanyang boses ay walang emosyon, tila isang hanging dumadaan sa mga tuyong dahon. Is that it? Isang simpleng salamat lang? Bahagyang kumunot ang noo ni Miguel, ang kanyang mukha ay nagpakita ng kunwaring tampo. Ganyan ka na ba kalamig sa akin? I did everything for us, for this family. Pagod na pagod ako, Andrea. Ang hirap maging OFW, ang hirap mawalay sa inyo. Pero parang hindi mo man lang na-appreciate ang sakripisyo ko. Ang bawat sakripisyo na binabanggit ni Miguel ay tila mga tinik na nabaon sa puso ni Andrea. Gusto niyang tumawa ng mapait. Ang sakripisyong tinutukoy nito ay ang paghahati ng oras sa dalawang babae, ang pagnanakaw sa pinaghirapan ng kanyang ama, at ang pagbuo ng isang buhay na nakabase sa pagtataksil. Nang pumasok si Miguel sa banyo para maligo, ang tunog ng bumubuhos na tubig ay naging hudyat para kay Andrea na gumalaw.
Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang bawat pintig ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Dahan-dahanan siyang lumapit sa maleta ni Miguel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang kinakalkal ang mga damit na amoy labandera. Isang amoy na pamilyar sa mga lokal na laundry shop at hindi sa isang hotel sa Dubai. Sa ilalim ng isang makapal na jacket, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas at maliit na bagay, isang sikretong bulsa. Dahan-dahan niyang hinila ang zipper. Ang tunog nito ay tila isang malakas na sigaw sa gitna ng katahimikan ng silid. Sa loob nito, nandoon ang isang itim na telepono, isang burner phone. Eksaktong sa sandaling iyon, ang screen ng telepono ay umilaw sa gitna ng kadiliman ng bulsa. Isang mensahe ang pumasok. Ang pangalan ng sender ay hindi nakatala, ngunit ang nilalaman nito ay sapat na para patigilin ang daloy ng dugo ni Andrea. "Good night, Daddy. Miggy and I miss you already. Balik ka na rito bukas pagkatapos mong makuha ang gusto mo sa babaeng yan. We love you." Kasabay ng pagbasa niya sa mensahe, narinig ni Andrea ang pagtigil ng tubig sa banyo. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpabigat sa kapaligiran. Nararamdaman niya ang presensya ni Miguel na nakatayo sa kanyang likuran. Ang malamig na hangin mula sa banyo ay humahaplos sa kanyang batok. "Ano ang ginagawa mo sa gamit ko, Andrea? Akala ko ba ay tapos na tayo sa pagiging selosa at kawalan ng tiwala?" Ang boses ni Miguel ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpapatayo ng mga balahibo ni Andrea. Mabilis niyang ibinalik ang burner phone sa loob ng sikretong bulsa at isinarado ang zipper sa isang iglap bago pa man tuluyang makalapit ang asawa. Pagharap niya, bumungad sa kanya ang anyo ni Miguel na tanging tuwalya lamang ang nakabalot sa baywang. Ang mga mata nito ay naniningkit sa suspisya, habang ang mga butil ng tubig ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang dibdib. "Gusto ko lang sanang ilabas ang mga maruruming damit mo para maipalaba kay Nanay Rosa bukas," ang sagot ni Andrea. Ang kanyang boses ay kalmado. Isang maskara ng katatagan na siya mismo ay hindi makapaniwalang kaya niyang isuot. "Hindi mo kailangang mag-isip ng kung ano-ano, Miguel. Pagod lang ako." "Good," maikling tugon ni Miguel habang kinukuha ang maleta at inilalayo ito kay Andrea. "Huwag mong kalilimutan kung sino ang nagpapagod sa ating dalawa. I am the one working out there, and the last thing I need is a wife who snoops around my private things." Ang salitang private ay tila isang lason na dumadaloy sa isipan ni Andrea. Ang pribadong buhay na tinutukoy ni Miguel ay ang buhay na ninakaw nito mula sa kanya. Bawat gabi na iniisip ni Andrea na mag-isa ang asawa sa disyerto ng Dubai, naroon pala ito sa loob ng isang malamig na kwarto, kayakap ang ibang babae, at pinagtatawanan ang kanyang kamangmangan. Kinabukasan, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nagtungo si Andrea sa isang lumang opisina sa labas ng syudad. Doon ay naghihintay si Mang Carding, ang matapat na accountant ng kanyang ama sa loob ng 3 dekada. Ang amoy ng lumang papel at tinta sa loob ng silid ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabataan noong ang mundo ay payapa pa, at ang kanyang ama, si Don Roberto, ang nagsisilbing kuta ng kanilang pamilya. "Hija, mabuti at dumating ka," ani Mang Carding. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Inilatag niya ang ilang makakapal na folder sa harap ni Andrea. "Sinunod ko ang utos mo. Sinilip ko ang mga daloy ng pera sa mga Dubai expansion projects na hawak ni Miguel." Habang binabasa ni Andrea ang mga numero, ang kanyang paningin ay nagdidilim. Milyon-milyong piso ang inilalabas ng Reyes Group bawat buwan para sa mga subcontractor na wala namang mukha o pangalan. Ang mga pondo na dapat ay para sa paglago ng kumpanya ay napupunta sa mga dummy accounts na nakapangalan sa isang kumpanyang pag-aari ng isang S. Alcantara. "Selena Alcantara,
Bulong ni Andrea. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ninanakawan niya kami, Mang Carding. Hindi lang ang puso ko ang kinuha niya, pati ang pawis at dugo ng ama ko. Hindi lang yan, Andrea. Dugtong ng matanda. May mga dokumento rito na nagpapakita na unti-unti niyang inililipat ang mga stocks ng kumpanya sa ilalim ng pangalan niya. Kung hindi tayo kikilos, baka isang araw ay magising ka na lang na wala na tayong pagmamay-ari sa sarili nating kumpanya. Ang pagkaganid ni Miguel ay walang hanggan. Ang lalaking pinulot ng kanyang ama, mula sa wala, ay siya palang anay na umuubos sa pundasyon ng kanilang tahanan. Naramdaman ni Andrea ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, isang kombinasyon ng galit at panghihinayang. Eksaktong sa sandaling iyon, ang katahimikan ng opisina ay bumasag sa sunod-sunod na pag-vibrate ng telepono ni Andrea. Ang pangalan ng nurse ng kanyang ama ang lumabas sa screen. Ma'am Andrea, pumunta po kayo agad sa St. Luke's. Ang boses ng nurse ay puno ng takot. Inatake po sa puso si Don Roberto. May natanggap po siyang isang liham kanina at pagkatapos niyang mabasa yon, bigla na lang siyang bumagsak at hindi na makahinga. Ang mundo ni Andrea ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang takot na mawala ang tanging taong nagmamahal sa kanya ng tinto ay higit pa sa sakit ng pagtataksil ni Miguel. Tumakbo siya palabas ng opisina. Ang kanyang mga hakbang ay tila hindi sumasayad sa semento sa tindi ng kaba. Sa loob ng kanyang sasakyan, habang mabilis na binabaybay ang kalsada patungo sa ospital, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan. Sino ang nagpadala ng liham sa kanyang ama? Alam ba ni Miguel na nagsisimula na siyang mag-imbestiga? At ito ba ang paraan nito para patahimikin siya sa pamamagitan ng pagkitil sa buhay ng kanyang kuta? Ang amoy ng gamot at ang nakakabinging katahimikan ng pasilyo ng ospital ay tila sumasakal kay Andrea. Sa bawat hakbang niya patungo sa intensive care unit, nararamdaman niya ang bigat ng bawat segundong lumilipas. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagpintig ng sariling puso at ang mahinang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig. Pagdating niya sa tapat ng malaking salamin ng silid ni Don Roberto, nakita niya ang kanyang ama, ang matikas at makapangyarihang lalaking nagtayo ng imperyo ng mga reyes, na ngayon ay nakahiga, napapalibutan ng mga kumikislap na makina at mga tubo na tila mga baging na humihigop ng kanyang lakas. Andrea, salamat at dumating ka na. Kanina ko pa sinusubukang pakalmahin ang mga doktor, pero ayaw nilang magbigay ng katiyakan. Lumapit si Miguel. Ang kanyang muka ay balot ng kunwaring pag-aalala. Sinubukan niyang hawakan ang balikat ni Andrea, ngunit bahagyang umiwas ang babae. Ang bawat haplos ni Miguel ay tila isang lason na nagnanais pumasok sa kanyang sistema. Sino ang nagpadala ng liham, Miguel? Ang tanong ni Andrea. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng aircon sa loob ng ospital. Sino ang may gustong pumatay sa ama ko sa pamamagitan ng isang pirasong papel? Hindi ko alam. Mahal. Pagdating ko rito, nakita ko na lang si Papa na nakahandusay. Ang liham? Baka kinuha na ng mga pulis o itinapon na ng mga nurse sa gulo. Mabilis na sagot ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso. Ang mahalaga ngayon ay ang kalusugan ni Papa. Baka dahil din ito sa stress mo sa bahay, Andrea. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo siyang kukulitin tungkol sa kumpanya habang nagpapahinga siya. Muling ginamit ni Miguel ang kanyang paboritong sandata, ang paninisi. Gusto niyang isipin ni Andrea na siya ang may kasalanan sa nangyari. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tumatalab ang mga salita nito. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Andrea si Nanay Rosa, ang matandang mayordoma na nagpalaki sa kanya, na nakatayo sa isang madilim na sulok. Ang mga mata ng matanda ay puno ng luha at galit. Dahan-dahang lumapit si Nanay Rosa at hinila si Andrea palayo sa ICU patungo sa isang maliit na chapel sa dulo ng pasilyo. Doon,
Sa harap ng naglalagablab na mga kandila, hinawakan ng matanda ang mga kamay ni Andrea. Hiha, huwag kang maniniwala sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaking yan. Bulong ni Nanay Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Matagal ko nang amoy ang baho ng pagtataksil niya. Noong nakaraang buwan pa, may nakita akong mga resibo ng alahas sa bulsa ng pantalon niya na hindi naman napunta sa'yo at ang amoy ng pabango sa kanyang mga polo. Hindi yan amoy ng isang lalaking galing sa disyerto. Amoy yan ng isang babaeng nagpapakasasa sa nakaw na yaman. Naramdaman ni Andrea ang isang mainit na bugso ng emosyon. Hindi siya nag-iisa. May nakakakita sa kanyang pagdurusa. Rosa, alam mo ba kung nasaan ang liham? Tanong ni Andrea. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Nanay Rosa ang isang gusot na sobre. Naitago ko ito bago pa makita ni Miguel. Alam kong ito ang dahilan kung bakit bumagsak ang iyong ama. Binuksan ni Andrea ang sobre. Sa loob nito ay isang litrato. Si Miguel, si Selena, at ang isang batang lalaki. Masayang nagdiriwang ng kaarawan sa isang mamahaling restaurant. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mga salita sa pulang tinta. Ang tunay na tagapagmana ng mga Reyes ay hindi nanggaling sa isang baog na asawa. Ang sakit ay tila isang kidlat na gumuhit sa kaluluwa ni Andrea. Ang pang-aaping ito ay hindi na lang tungkol sa pera. Ito ay isang direktang pag-atake sa kanyang pagkatao bilang babae. Ngunit kasabay ng sakit ay ang pagsilang ng isang bagong determinasyon. Ang bawat luha na pilit niyang pinipigilan ay naging mga kristal ng galit na handang sumabog. Rosa, salamat, ani Andrea habang niyayakap ang matanda. Mula ngayon, wala tayong sasabihin kay Miguel. Hahayaan natin siyang mag-isip na kontrolado niya ang lahat. Pero sa likod ng kanyang likod, uubusin natin ang bawat hibla ng kanyang kapangyarihan. Kasama mo ako, Hija, hanggang sa huling hininga ko, sagot ni Nanay Rosa. Paglabas ni Andrea sa chapel, nakita niya si Miguel na tila may kinakausap sa telepono sa dulo ng pasilyo. Ang lalaki ay nakangiti ng palihim, isang ngiting tila nanalo sa loterya, habang ang kanyang biyenan ay nag-aagaw buhay. Ngunit bago pa man makalapit si Andrea, tumunog ang sarili niyang cellphone. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng isang mensahe. Pagbukas niya, nanigas ang kanyang buong katawan. Isang litrato ang ipinadala sa kanya. Litrato ni Andrea mismo habang nakatayo sa labas ng kondo ni Selena noong nakaraang araw. Ang caption ng mensahe ay, "Ang galing mong magtago, Andrea, pero mas magaling kaming magmasid. Alam na ni Miguel na sinusundan mo kami. Handa ka na bang mawala ang lahat sa'yo?" Hindi ba't sabi ko sa'yo, Andrea, ang mga reyna ay nananatili sa kanilang palasyo? Bakit ka naglalakad dito sa lugar na hindi mo naman pag-aari? Masakit bang makita na ang perang pinaghirapan ng ama mo ay dito nauubos? Sa pagbuo ng isang pamilyang kailanman ay hindi mo kayang ibigay kay Miguel? Ang tinig ni Selena ay tila isang matalim na labahan na dahan-dahang humhiwa sa balat ni Andrea. Nakatayo sila sa gitna ng marangyang sala ng condominium unit na lingid sa kaalaman ni Miguel ay napuntahan na ni Andrea. Ang bawat dekorasyon sa paligid, ang mamahaling sofa, ang mga painting sa dingding, hanggang sa amoy ng lavender na humahalimuyak sa hangin, ay lahat binayaran ng mga Reyes Group dividends na ninakaw ni Miguel. Sa likod ni Selena, isang maliit na batang lalaki ang biglang lumabas mula sa silid. Ang bata ay may mga matang kasing itim ng kay Miguel at ang kanyang buhok ay may parehong kulot na hinahaplos ni Andrea gabi-gabi sa kanyang asawa. Ang bata ay may hawak na isang laruang eroplano, isang pasalubong na ang sabi ni Miguel ay binili niya sa isang duty-free shop sa Dubai para sa anak ng isang kliyente. Naramdaman ni Andrea ang isang matinding panginginig sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga daliri ay tila naging yelo habang nakahawak sa kanyang mamahaling bag. Ang bag na yon ay naglalaman ng mga papeles ng pag-aari ng kumpanya. Ang tanging proteksyon niya
Ngunit sa harap ng batang ito, tila naging walang silbi ang lahat ng kanyang yaman. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na nagpapadugo sa kanyang dibdib. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid, maliban sa mahinang tunog ng pag-ikot ng aircon at ang tawa ng bata na walang kamalay-malay sa bagyong nagaganap sa pagitan ng dalawang babae. Ang mundo ni Andrea ay tila dahan-dahang lumulubog sa isang madilim at malalim na balon. Ang bawat alaala ng kanyang mga sakripisyo, ang mga gabing hindi siya natutulog para tulungan si Miguel sa mga report nito, ang pagtatanggol niya rito sa kanyang ama noong wala pa itong pangalan, ay tila mga alikabok na hinipan ng hangin. "Mami, sino po siya?" tanong ng bata habang nakatingin kay Andrea ng may kuryosidad. Siya ang tita mo na nagbibigay sa atin ng lahat ng ito, Miggy," sagot ni Selena nang may mapang-uyam na ngiti. "Huwag kang mag-alala, malapit na siyang mapagod sa paglalaro ng pagiging reyna." Huminga ng malalim si Andrea. Sa halip na sumabog o sumigaw, tinitigan niya ng diretso si Selena. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi isang malamig na determinasyon na tila bakal na dumaan sa apoy. "Selena, nakakalimutan mo yata ang isang bagay." Ang boses ni Andrea ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang hatol. "Ang bahay na ito, ang kumpanyang ninanakawan nyo, at maging ang hangin na nilalanghap mo ngayon, ay nakapangalan sa akin. Akala nyo ba ay kontrolado nyo ang laro dahil lang alam niyang sinusundan ko kayo? Doon kayo nagkakamali. Ngayong alam ko na ang lahat, sisiguraduhin kong ang bawat sentimo na nakuha nyo ay magiging dahilan ng inyong pagkakagapos." Dahan-dahang lumapit si Andrea sa bata at lumuhod para mapantayan ang taas nito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Miggy, maglaro ka na. Pero tandaan mo ang mukha ko, dahil ako ang taong magpapaalala sa tatay mo na ang bawat kasalanan ay may katapat na kabayaran." Tumayo si Andrea at naglakad palabas ng unit nang hindi na tinitingnan si Selena. Sa bawat hakbang niya sa hallway, nararamdaman niya ang init ng mga luhang pilit niyang pinipigil. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara na tinik at ang kanyang paningin ay bahagyang lumalabo. Bakit ang pag-ibig na itinanim niya ng may katapatan ay umani ng ganitong uri ng lason? Hanggang kailan kaya kayang dalhin ng isang babae ang bigat ng pagiging tunay na asawa sa papel, kung ang tunay na tahanan ng kanyang mahal ay nasa piling na ng iba? Paglabas niya sa lobby ng building, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang bintana nito at bumungad ang mukha ni Miguel. Ang kanyang asawa ay hindi na nagpapanggap. Ang kanyang mukha ay balot ng galit at pagbabanta. "Sumakay ka, Andrea," utos ni Miguel. Ang kanyang boses ay tila isang kulog sa gitna ng tirik na araw. "Pag-uusapan natin kung bakit mo kailangang pakialaman ang pamilya ko kung ayaw mong mamatay ang ama mo sa loob ng ospital na yon nang walang nakakaalam." "Huwag kang magkakamali, Andrea. Ang buhay ng iyong ama ay nasa dulo ng aking mga daliri. Isang tawag ko lang sa nurse na binayaran ko sa loob at sisiguraduhin kong hindi na siya aabot sa susunod na pagsikat ng araw. Huwag mong susubukan ang pasensya ko dahil wala na akong ititira sa'yo." Ang boses ni Miguel sa loob ng madilim na sasakyan ay tila isang malapot na lason na bumabalot sa pandinig ni Andrea. Nakaupo siya sa tabi ng lalaking 10 taon niyang minahal, ang lalaking ipinaglaban niya sa kanyang ama. Ngunit ngayon ay isang halimaw na handang pumatay para sa pera. Ang bimo ng mamahaling leather ng upuan ng sasakyan at ang mahinang ugong ng makina ay tila nagpapakipot sa mundong ginagalawan ni Andrea. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag kung saan naroon ang mga ebidensyang nakalap niya. Mga papel na tila naging walang silbi sa harap ng banta sa buhay ni Don Roberto. Naramdaman ni Andrea ang isang matinding panginginig
na nagsisimula sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang buong katawan. Ang kanyang lalamunan ay tuyot na tila nilagyan ng buhangin at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pagsabog sa loob ng kanyang dibdib na nagdudulot ng hapdi. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang saktan ang lalaking ito. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang tumitig sa labas ng bintana habang ang mga ilaw ng syudad ay nagiging malabong guhit ng liwanag dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigil. Bakit ang isang pangakong hanggang sa kamatayan ay naging isang banta ng kamatayan? Pagbaba niya sa tapat ng kanilang mansyon, hindi na lumingon si Andrea. Pumasok siya sa loob at dumiretso sa kanyang opisina. Ang bawat hakbang niya ay tila paghatak ng isang mabigat na kadena. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, isang alaala ng kanyang ama ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang turo nito na sa bawat laban, hindi sapat ang galit. Kailangan ng diskarte. Pinunasan ni Andrea ang kanyang mga mata at binuksan ang kanyang laptop. Ang kanyang mukha, na kanina ay balot ng pighati, ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matalim na sulyap. Attorney Ramos, kailangan ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga utang ng pamilya Alcantara. Ang boses ni Andrea sa telepono ay wala ng bahid ng takot. Ang sakahan nila sa probinsya, ang mga utang ng kapatid ni Selena sa sugal, at ang sangla ng bahay ng mga magulang niya. Bilhin mo ang lahat ng yon. Ngayon din, huwag mong titingnan ng presyo. Gusto ko, bago matapos ang linggong ito, ako na ang may hawak ng bawat hininga ng pamilya ng babaeng yon. Ito ang tanikala ng tungkulin. Alam ni Andrea na si Selena ang kahinaan ni Miguel at ang pamilya ni Selena ang kahinaan ng kabit. Kung hawak niya ang leeg ng pamilya Alcantara, magdadalawang isip si Miguel na saktan si Don Roberto. Sa bawat dokumentong nilalagdaan ni Andrea sa gabing iyon, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang kapangyarihan. Ang bawat pirma ay tila isang sampal sa mukha ng mga taong umabuso sa kanyang kabaitan. Ang sikat ng buwan na tumatama sa kanyang mesa ay nagbibigay ng isang maputlang liwanag sa kanyang mukha. Isang reynang naghahanda para sa isang madugong digmaan. Lumipas ang 2 araw na tila isang mahabang panaginip. Si Andrea ay nanatiling tahimik at masunurin sa harap ni Miguel. Tinitiis ang bawat mapang-uyam na tingin at salita nito. Ngunit sa likod ng mga saradong pinto, ang mga tauhan ni Andrea ay dahan-dahang kinakandado. Ang bawat lagusan ni Miguel, ang bawat sentimong ninakaw nito ay dahan-dahan niyang binabawi sa pamamagitan ng mga legal na butas na hindi napapansin ng lalaking masyadong kampante sa kanyang panalo. Isang hapon, habang si Miguel ay nasa loob ng isang mamahaling bangko sa Makati, balak niyang mag-withdraw ng malaking halaga para sa bagong negosyong ipapangalan niya kay Selena. Ang kanyang muka ay puno ng yabang habang iniabot ang kanyang card sa teller. Ang tunog ng mga daliri ng teller sa keyboard ay tila isang musika sa pandinig ni Miguel. Inaasahan ang paglabas ng mga libo-libong piso na gagamitin niya sa kanyang pangalawang buhay. Ngunit ang musika ay biglang tumigil. Ang teller ay tumingin kay Miguel nang may pag-aalinlangan bago muling tumingin sa screen ng computer. Ang katahimikan sa loob ng bangko ay naging mabigat. Naramdaman ni Miguel ang isang kakaibang kaba na nagsimulang gumapang sa kanyang batok. "Sir, I'm sorry, but your account has been flagged and frozen by the head office." Ang malamig na boses ng teller ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan. Mayroon pong court order na nagsasabing ang lahat ng pondo sa account na ito ay nasa ilalim ng investigasyon para sa kasong plunder at embezzlement. Hindi niyo po maaaring makuha ang kahit isang sentimo. Nanigas si Miguel sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang pawis ay dahan-dahang tumulo mula sa kanyang noo. Sa labas ng bangko, nakita niya ang sasakyan ni Andrea na dahan-dahang dumadaan at mula sa loob nito, nakita niya ang refleksyon ng kanyang asawa. Nakatingin sa kanya ng may isang maliit, malamig, at mapanirang na ngiti.
Ngumiti ka, Andrea. Huwag mong ipahiya ang sarili mo sa harap ng mga investors. Isipin mo ang legacy ng tatay mo bago mo tuluyang sirain ang lahat dahil sa pagiging madrama mo. Ang bulong na yon ni Miguel ay tila isang malamig na hampas ng yelo sa gitna ng mainit na palakpakan sa loob ng Grand Ballroom. Habang ang mga flash ng kamera ay walang tigil sa pagkurap, marahang inayos ni Miguel ang laylayan ng mamahaling sutla sa balikat ni Andrea. Ang kanyang haplos ay tila banayad at puno ng pagmamahal sa paningin ng mga bisita. Ngunit para kay Andrea, ang bawat dapo ng mga daliri ng asawa ay tila bakas ng uling na nagpaparumi sa kanyang pagkatao. Ngumiti si Andrea, isang ngiting kasing kinang ng mga diamante sa kanyang leeg, ngunit kasing lamig ng isang libingan. Ito ang ika-30 anibersaryo ng Reyes Group. Ang bawat sulok ng silid ay napapalamutian ng mga sariwang puting rosas. Ang amoy nito ay humahalo sa halimuyak ng mga mamahaling wine at pabango. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga porselanang plato ay tila isang marahang ritmo na nagtatago sa tensyong namamagitan sa kanila. Sa bawat pagbati ng congratulations mula sa mga business partners, nararamdaman ni Andrea ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Ang miro ng tagumpay na ito ay itinayo sa pundasyon ng mga kasinungalingan ni Miguel. Look who's here, Miguel! Ang ating pinakamahalagang scholar at ngayon ay isa ng matagumpay na consultant, si Selena Alcantara. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Andrea nang makita niya ang pagpasok ni Selena. Nakasuot ang babae ng isang mapanirang pulang bestida na tila isang bukas na sugat sa gitna ng mga taong nakasuot ng formal na itim at puti. Ang kapalan ng mukha nito na magpakita sa okasyong ito sa harap ng mga kaibigan ni Don Roberto ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa mga kamay ni Andrea. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang wine glass. Ang kanyang mga buko-buko ay namumuti na habang pilit niyang pinapanatili ang kanyang dignidad. Andrea, happy anniversary sa kumpanya niyo. Ani Selena, ang kanyang boses ay tila isang matamis na kanta na may halong lason. Lumapit siya at humalik sa pisngi ni Andrea. Isang kilos na nagpabilis sa tibok ng puso ni Andrea dahil sa matinding pagkamuhi. Salamat sa imbitasyon niyo ni Miguel. Napakaganda ng lahat. Parang isang panaginip na ayaw mo nang magising. Salamat sa pagdating, Selena. Sagot ni Andrea. Ang bawat salita niya ay maingat na binitawan. Tila naglalakad sa isang manipis na lubid sa ibabaw ng bangin. Sana ay maging kasing tatag ng kumpanyang ito ang lahat ng mga proyektong hinahawakan mo. Dahil sa pamilyang Reyes, bawat sentimo ay may kwento at bawat kwento ay may katapusan. Sa buong gabi, nanatiling power couple sina Andrea at Miguel sa harap ng lahat. Ngunit sa ilalim ng lamesa, ang mga kamay ni Andrea ay nanginginig sa loob ng kanyang kandungan. Hindi alam ni Miguel na bago sila pumasok sa ballroom, naglagay si Andrea ng isang napakaliit na wireless microphone sa loob ng bulsa ng coat ni Miguel. Ang bawat kilos at bawat bulong ng asawa ay naririnig niya sa pamamagitan ng isang maliit na earpiece na nakatago sa ilalim ng kanyang makapal na buhok. Habang ang lahat ay abala sa pakikinig sa isang kanta sa entablado, nakita ni Andrea sa gilid ng kanyang paningin na dahan-dahang lumabas sina Miguel at Selena patungo sa balkone. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahaplos sa mga kurtina, lumilikha ng isang anino na tila nagtatago sa kanilang dalawa. Pinindot ni Andrea ang maliit na receiver sa kanyang bag. Ang tunog ng hangin at ang mahinang musika mula sa loob ay humalo sa mga tinig na narinig niya sa kanyang earpiece. Miguel, hindi ko na kaya ang pagpapanggap na ito. Ang boses ni Selena ay puno ng inis at pagmamadali. Sabi mo, pagkatapos ng anibersaryong ito, kukunin na natin ang lahat. Bakit kailangang magtiis pa ako sa tapat ng asawa mong mukhang lantana? Kailan mo ba siya tuluyang itatapon? Sandali na lang, Selena.
Ang bulong ni Miguel ay puno ng pagnanasa at kasabikan. Nasa akin na ang mga huling pirma sa transfer of assets. Bukas na bukas, pagkatapos malagdaan ang huling dokumento sa safe ni Roberto, wala nang matitira sa kanya. At sa sandaling iyon, ipaparamdam ko sa kanya kung paano maging isang pulubi sa sarili niyang pamamahay. Hayaan mo lang siyang magpakasaya sa korona niya ngayong gabi dahil bukas, sa kalsada na siya matutulog. Naramdaman ni Andrea ang isang matinding pagsabog ng emosyon sa kanyang dibdib. Hindi lang pala ang pera ang gusto nilang makuha. Gusto nilang sirain ang kanyang dangal at iwan siyang walang-wala. Ang bawat hininga niya ay tila nagiging apoy na sumusunog sa kanyang katinuan. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Dahan-dahan siyang tumayo at lumakad patungo sa balkonahe. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay tila isang babala ng darating na hatol. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang dalawa na mabilis na lumayo sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay balot ng gulat at kaba. Miguel, Selena, bakit kayo nandito sa dilim? Ang boses ni Andrea ay kalmado, ngunit may isang uri ng awtoridad na hindi pa nila kailanman narinig mula sa kanya. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo iistorbohin. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ang huling dokumento sa safe ng ama ko ay nabasa ko na kanina at meron akong isang sorpresang hindi nyo inaasahan. Tumalikod si Andrea, ngunit bago siya tuluyang pumasok sa loob, tumigil siya at lumingon muli. Miguel, nakalimutan mo palang ibalik ang susi ng vault. Huwag kang mag-alala. Pinalitan ko na ang lahat ng lock. At ang ebidensya ng pagnanakaw mo, naka-broadcast na ito sa server ng kumpanya. Ngayon din. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Andrea. Akala mo ba ay natatakot ako sa mga banta mo? Akin ang kumpanyang ito. Pinaghirapan ko ang bawat duling na pumasok sa kaban ng mga Reyes habang ikaw ay nagpapakasarap sa loob ng mansyong ito. Ang boses ni Miguel ay tila isang nagngangalit na hayop. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na. Sa loob ng madilim na library ng kanilang mansyon, pagkatapos ng kaguluhan sa ballroom, hinarap ni Miguel si Andrea. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lampara sa ibabaw ng mesa. Lumilikha ng mahahabang anino na tila mga multo ng kanilang nakaraan. Ang hangin sa loob ng silid ay naging mabigat. Amoy ng lumang kahoy at ang nakakasulasok na amoy ng alak mula sa hininga ni Miguel. Dahan-dahan siyang lumapit kay Andrea. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng banta. Bigla niyang hinablot ang braso ng asawa. Ang kanyang mahigpit na pagkakahawak ay tila bakal na nagnanais madurog ang buto ni Andrea. Naramdaman ni Andrea ang isang matinding hapdi, isang sakit na hindi lang pisikal, kundi ang huling hibla ng kanyang pusong dahan-dahang napuputol. Tinitigan niya si Miguel. Ang lalaking dati ay pinagkakatiwalaan niya ng kanyang mga pangarap. Ngunit ngayon ay isa ng estrangherong handang saktan siya para sa kapangyarihan. Bitiwan mo ako, Miguel. Ang boses ni Andrea ay mahinahon, ngunit may talim na kasing talas ng kaisang espada. Ang bawat bakas ng iyong daliri sa aking balat ay magiging ebidensya ng iyong pagbagsak. Huwag mong kalilimutan, hindi lang pera ang kinuha mo. Kinuha mo rin ang dangal ng pamilyang nagkupkop sa'yo noong ikaw ay wala pa. Dangal? Tumawa si Miguel ng mapait, isang tawang walang katuwaan at puno ng pangungutya. Ang dangal ay para sa mga taong may sikmura para sa gutom. Sa mundong ito, Andrea, ang pera ang nagdidikta ng katotohanan at sisiguraduhin kong bukas, wala nang maniniwala sa'yo. Ako ang biktima rito. Sasabihin ko sa lahat na ikaw ang nagwaldas ng pera, na ikaw ang may sakit sa isip kaya ka nag-iimbento ng mga kwento. Sa gitna ng tensyon, napatingin si Andrea sa sahig. Doon, malapit sa paanan ni Miguel ay ang isang maliit na music box, isang regalo
ni Don Roberto kay Andrea noong siya ay bata pa. Sa galit ni Miguel kanina, hindi niya sinasadyang natapakan ang maliit na kahon. Nagdulot ng isang malalim na lamat sa makinis na kahoy nito. Ang pagkabasag ng munting kayamanang iyon ay tila simbolo ng tuluyang pagkawasak ng inosenteng pag-ibig ni Andrea. Mabilis na lumapit si Miguel sa vault na nakatago sa likod ng isang painting. Sa tindi ng kanyang desperasyon, pilit niyang pinipindot ang code. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at nagpapawis. Ang bawat maling pindot ay nagdudulot ng isang mapurol na tunog mula sa electronic lock. Isang tunog na tila tumutukso sa kanyang kabiguan. Bakit hindi bumubukas? Andrea, ibigay mo sa akin ang master key. Alam kong nasa iyo iyon. Pasigaw na utos ni Miguel habang muling bumabalik kay Andrea. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot na mawala ang lahat. Biglang tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng ring ay tila isang babala sa gitna ng gabi. Walang naglakas loob na sumagot hanggang sa ang answering machine ay bumukas. Ang boses ni Mang Carding ang pumuno sa silid. Ang kanyang tinig ay puno ng sindak. Ma'am Andrea, kailangan niyo pong marinig ito. Hindi lang pala embezzlement ang ginagawa ni Miguel. May nakita kaming mga dokumento na nagpapatunay na ang mga gamot na ibinibigay kay Don Roberto sa ospital ay unti-unting pinapalitan ng mga kemikal na nagpapahina sa kanyang puso. Sinusubukan nilang tapusin ang buhay ng inyong ama bago pa mailabas ang audit report bukas. Naramdaman ni Andrea ang pagtigil ng daloy ng kanyang dugo. Ang lamig na nananalaytay sa kanyang katawan ay napalitan ng isang naglalagablab na puot. Tumingin siya kay Miguel, na ngayon ay dahan-dahang umaatras. Ang kanyang mukha ay balot ng isang malisyosong nangiti na tila isang demonyong nabuking ang sikreto. Huli na ang lahat, Andrea. Bulong ni Miguel. Ang kanyang tinig ay tila isang sumpa. Kung sisirain mo ako, sasama ang ama mo sa libingan ng ngan. Pipili ka ba ang yaman ng mga Reyes o ang huling hininga ng tatay mo? Magkano ba ang buhay ng isang ama, Andrea? Sapat na ba ang buong kumpanyang ito para dugtungan ang hininga ni Don Roberto? O mas pipiliin mo ang iyong pride kaysa sa kaligtasan niya? Ang boses ni Selena ay tila isang malamyos na lason na sumalubong kay Andrea pagpasok niya sa sariling opisina kinabukasan. Nakaupo ang babae sa swivel chair na dati ay pag-aari ng ama ni Andrea habang ang kanyang mga binti ay nakapatong ng walang galang sa ibabaw ng lamesang nara. Ang bawat dekorasyon sa silid na ito, ang mga tropeo ng tagumpay ni Don Roberto at ang mga litrato ng kanilang pamilya ay tila nadudumihan sa presensya ng babaeng ito. Ang amoy ng matapang na pabango ni Selena ay humahalo sa amoy ng kape. Lumilikha ng isang kapaligirang nakakasulasok at puno ng pagbabanta. Nanatiling nakatayo si Andrea sa may pintuan. Ang kanyang mga balikat ay tila bumabagsak sa bigat ng bawat hiningang kanyang pinapakawalan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mukha ng kanyang kaaway. Naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang lalamunan, isang bara na tila isang matulis na tinik na ayaw matunaw. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa kanyang sariling kamatayan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang kaladkarin ang babaeng ito palabas. Ngunit ang banta ni Miguel sa kanyang ama ay tila isang mahigpit na kadenang nakapulupot sa kanyang leeg. Selena, matagal na kitang kilala, ang simula ni Andrea. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may panginginig na hindi niya maitago. Tinulungan ka ng pamilya ko noong wala kang makain. Pinag-aral ka namin. Itinuring kitang kapatid. Bakit sa lahat ng taong sasaktan mo, ang taong nagbigay sa'yo ng kinabukasan pa, ang pinili mo? Utang na loob? Tumawa si Selena ng mapait. Isang tunog na tila pagkiskis ng dalawang tuyong kahoy. Ang utang na loob ay isang kulungan, Andrea. Pagod na akong maging anino mo. Pagod na akong tumanggap ng mga tirang biyaya mula sa inyo. Ngayon, kukunin ko ang lahat ng sa tingin ko
ay nararapat sa akin. Kasama na roon ang asawa mo at ang pangalang Reyes. Dahan-dahang lumapit si Andrea sa lamesa. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang malamig na hangin mula sa aircon na tila humahaplos sa kanyang mga bisig, nagbibigay ng kakaibang tapang. Inayos niya ang kanyang buhok at tumayo ng tuwid. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang awtoridad na kailanman ay hindi mapapantayan ni Selena. Ang pangalang Reyes ay hindi basta-basta kinukuha, Selena. Ipinanganak ako rito at mamamatay akong dala ito. Ani Andrea. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa determinasyon. Maaring hawak niyo ang mga gamot ni Papa. Maari niyo akong takutin. Ngunit huwag mong kakalimutan na ang dugong na nananalaytay sa akin ay dugong hindi marunong sumuko sa mga tulad niyo. Isang mapanirang-ranang ngiti ang sumilay sa labi ni Selena. Kinuha niya ang isang tablet mula sa kanyang bag at iniharap ito kay Andrea. Sa screen, lumitaw ang isang video. Hindi ito ang video ng pagtataksil ni Miguel, kundi isang lihim na pag-record sa loob ng kwarto ni Don Roberto sa ospital 10 taon na ang nakalilipas. Sa video, makikita ang isang seryosong usapan tungkol sa isang ilegal na transaksyon na kinasangkutan ng kumpanya para lamang iligtas ang pamilya mula sa pagkalugi. Ito ang huling baraha ko, Andrea. Bulong ni Selena, ang kanyang tinig ay puno ng tagumpay. Isang klik ko lang at ang reputasyon ng dakilang Don Roberto ay magiging basura. Mamamatay siyang isang kriminal sa mata ng publiko. Ngayon, sino ang mas matimbang? Ang buhay ng ama mo na unti-unting nauubos o ang dangal ng pamilyang pilit mong pinoprotektahan? Naramdaman ni Andrea ang pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Ang bawat salita ni Selena ay tila isang malakas na hampas sa kanyang katinuan. Ang sikretong matagal nang ibinaon ng kanyang ama para sa kanilang ikabubuti ay naging isang sandata laban sa kanila. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, narinig niya ang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto sa kanyang likuran. Si Miguel ay nakatayo roon, may hawak na isang dokumento at isang panulat. Ang kanyang mukha ay balot ng isang malamig at walang pusong ekspresyon. Pumili ka na, Andrea. Pirmahan mo ang paglilipat ng lahat ng shares mo sa amin ni Selena. O panoorin mong gumuho ang lahat ng pinaghirapan ng tatay mo bago siya malagutan ng hininga. Habang hawak ni Andrea ang panulat, ang kanyang kamay ay nanginginig ng labis. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila simbolo ng kanyang huling sakripisyo. Ngunit sa sandaling itatama na niya ang dulo ng panulat sa papel, isang kakaibang tunog ng alerto ang nanggaling sa kanyang sariling cellphone na nasa loob ng kanyang bulsa. Isang mensahe mula kay Mang Carding na naglalaman lamang ng 3 salita. Nahanap na namin. Pirmahan mo na, Andrea. Huwag mo nang hintayin na maging abo ang lahat bago ka matauhan. Isang galaw mo lang ng pluma at matatapos na ang paghihirap ng tatay mo. Huwag mong hayaang ang huling alaala niya sa'yo ay ang pagkawasak ng pangalang Reyes dahil sa katigasan ng ulo mo. Ang boses ni Miguel ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa katinuan ni Andrea. Nakatayo ang lalaki sa harap niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasabikan na makuha ang huling piraso ng kayamanang hindi naman sa kanya. Sa tabi niya, si Selena ay nakasandal sa pinto. Ang kanyang mapanirang ngiti ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat hibla ng pag-asa ni Andrea. Ang pluma sa kamay ni Andrea ay tila naging kasing bigat ng isang malaking bato at ang dulo nito ay nanginginig sa ibabaw ng puting papel, ang dokumentong magtatapos sa kanyang pagiging reyna. Naramdaman ni Andrea ang isang matinding paninikip ng dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila dumadaan sa isang makipot na tubo na puno ng mga tinik. Ang pawis sa kanyang noo ay dahan-dahang gumagapang pababa sa kanyang pisngi, tila isang luhang hindi kayang kumawala. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala na ang mundo niya ay tuluyan ng guguho. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itapon ang lahat,
Ngunit ang mukha ng kanyang amang nag-aagaw buhay sa ospital ang tanging imaheng nakikita niya sa gitna ng kadiliman. Bakit ang isang desisyong dapat ay para sa pag-ibig ay naging isang hatol sa kanyang sariling kalayaan? Dahan-dahang ibinaba ni Andrea ang pluma sa lamesa. Ang tunog ng pagtama ng plastik sa kahoy ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng katahimikan. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa at binasa ang buong mensahe ni Mang Carding. Isang link ng isang video ang naroon. Pagpindot niya, lumitaw ang isang malinaw na kuha mula sa isang hidden camera sa silid ni Don Roberto. Kitang-kita roon ang nurse na binayaran ni Miguel habang dahan-dahang pinapalitan ang swero ng kanyang ama. Kasunod ang pagpasok ni Miguel mismo para abutan ng nurse ang isang makapal na sobre ng pera. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa buong katawan ni Andrea, nagbibigay sa kanya ng isang uri ng lakas na hindi niya inaasahan. Ang kanyang takot ay biglang napalitan ng isang naglalagablab na puot na kasing talas ng isang espada. Itinayo niya ang kanyang likod, itinaas ang kanyang baba, at tinitigan si Miguel ng diretso sa mga mata. Isang titig na tila nagpapaliit sa lalaki sa kanyang kinatatayuan. Miguel, Selena, akala niyo ba ay kayo lang ang marunong maglaro ng madumi? Ang boses ni Andrea ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol na walang kapatawaran. Ang dokumentong ito? Hinding-hindi ko pipirmahan dahil sa sandaling ito habang nagsasaya kayo sa akalang panalo na kayo. Ang videong nagpapatunay na sinusubukan nyo ng patayin ang ama ko ay nasa kamay na ng mga awtoridad. At ang video ng scandal na ipinagmamalaki mo, Selena, isang pekeng gawa ng AI na madaling mapapatunayan ng mga eksperto. Biglang namutla si Miguel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at ang kanyang panga ay tila lumuwang. Mabilis siyang lumapit para hablutin ang cellphone ni Andrea. Ngunit bago pa man siya makahawak, ang malakas na tunog ng pagbukas ng mga pintuan ng opisina ang pumuno sa silid. Ang bawat hakbang ng mga taong pumasok ay tila isang hudyat ng katapusan. Ang mga board of directors ng Reyes Group kasama ang mga pulis na nakauniforme ay pumasok ng may dalang mga warrant. Miguel Santos, you are under arrest for attempted murder, embezzlement and falsification of documents. Ang boses ng hepe ng pulisya ay tila isang hatol na bumasag sa katahimikan. Kasama ka rin, Selena Alcantara, bilang accomplice sa lahat ng krimeng ito. Naramdaman ni Andrea ang isang matinding luwag sa kanyang dibdib, ngunit ang sakit ng pagtataksil ay nananatiling isang malalim na sugat. Tiningnan niya si Miguel habang pinapoposan ito ng mga posas. Ang lalaking dati ay itinuring niyang buhay niya, na ngayon ay wala nang pinagkaiba sa isang basurang itinatapon palayo. Ang bawat kalansing ng metal ng posas ay tila isang musika ng katarungan para sa lahat ng kanyang sakripisyo. Hindi pa ito tapos, Andrea. Mabubulok ka rin sa lungkot. Sigaw ni Miguel habang pilit siyang hinihila ng mga pulis palabas. Ang kanyang mukha ay balot ng desperasyon at kabaliwan. Nanatiling nakatayo si Andrea sa gitna ng silid, tinitingnan ang pagguho ng kastilyo ng kasinungalingan na itinayo ni Miguel. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, muling tumunog ang kanyang telepono, isang tawag mula sa ospital. Sa pagkakataong ito, hindi ang nurse ang tumatawag, kundi ang doktor ni Don Roberto. Ma'am Andrea, gising na po ang inyong ama at mayroon po siyang gustong sabihin sa inyo tungkol sa inyong ina. Anak, patawarin mo ako. Akala ko, sa pagpili ko kay Miguel para sa'yo, ay binibigyan kita ng proteksyon. Hindi ko alam na lobo pala ang pinapasok ko sa ating kuta. Ang pagkakamali ko ay naging mitya ng iyong pagdurusa. Ang boses ni Don Roberto ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay maaaring maputol. Nakaupo si Andrea sa tabi ng kama ng kanyang ama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kulubot at nanghihinang palad ng matanda. Ang amoy ng alkohol
At ang malamig na bugso ng aircon sa loob ng pribadong kwarto ng ospital ay tila nagpapabigat sa bawat segundong lumilipas. Ang tanging naririnig sa silid ay ang mahinang ugong ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso ng kanyang ama. Isang ritmo na tila nagpapaalala kay Andrea kung gaano kabilis maaaring mawala ang lahat. Naramdaman ni Andrea ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa kanyang puso. Hindi galit ang nararamdaman niya para sa kanyang ama, kundi isang malalim na awa at pagsisisi. 10 taon siyang naging bulag, 10 taon siyang naging masunuring asawa, habang ang kanyang sariling pagkatao ay dahan-dahang kinakain ng kasinungalingan ni Miguel. Ang bawat luha na dahan-dahang gumagapang sa kanyang pisngi ay tila mga kristal ng pait, na ngayon lamang nakalaya. "Papa, don't say that. Wala kayong kasalanan," ang pabulong na sagot ni Andrea. Ang kanyang boses ay nanginginig, tila isang batang naghahanap ng kalinga sa gitna ng unos. "Ako ang nagpatuloy sa pagkakamaling iyon. Pinili kong maniwala dahil natatakot akong harapin ang katotohanan. Pero tapos na po yun. Wala na si Miguel. Wala na ang mga taong nagnanais sumira sa atin." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Roberto. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay para haplusin ang buhok ng anak. Ang bawat haplos niya ay puno ng pagmamahal at pangungulila. Tila humihingi ng tawad sa lahat ng mga gabing hindi niya nagawang protektahan ang kanyang kaisa-isang hiyas. "Mayroon akong hindi nasabi sa iyo, Andrea, tungkol sa iyong ina." Ang pagpapatuloy ng matanda, ang kanyang mga mata, ay tila nakatanaw sa malayong nakaraan. Akala ng lahat ay namatay si Isabela sa isang aksidente sa Dubai. 20 taon na ang nakalilipas. Pero ang totoo, pumunta siya roon para takasan ang pamilya ni Miguel. Ang ama ni Miguel ay ang lalaking dati ay nagnanais sumira sa Reyes Group. Ang kasal niyo, hindi iyon aksidente. Pinlano yon ni Miguel mula pa noong bata siya para makapaghiganti sa atin. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Andrea. Ang bawat hininga niya ay naging isang mabigat na pasanin. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking hinalikan niya gabi-gabi, ay ang anak ng kaaway ng kanyang pamilya. Ang bawat "I love you" ni Miguel ay tila naging isang sumpa na dahan-dahang lumalabas mula sa kailaliman ng lupa. Naramdaman ni Andrea ang isang matinding panginginig sa kanyang mga tuhod at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila naging yelo sa tindi ng katotohanang kanyang narinig. Kaya pala ganoon kadali para sa kanya ang saktan ako, bulong ni Andrea. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga bagong luhang pumatak. Ang buong buhay ko sa piling niya ay isang mahabang paghihiganti. Ginamit niya ang pag-ibig ko para dahan-dahang ubusin ang lahat ng meron tayo. Hindi niya nakuha ang lahat, anak, ani Don Roberto, habang may panginginig na kinuha ang isang maliit na susi mula sa ilalim ng kanyang unan. Ito ang susi sa isang lihim na safe sa ating lumang bahay sa probinsya. Doon iniwan ng iyong ina ang mga ebidensyang magpapatunay na ang pamilya ni Miguel ang tunay na may kasalanan sa pagbagsak ng kanilang sariling kumpanya noon. At mayroon ding sulat ang iyong ina para sa iyo. Gusto niyang malaman mo na ang lakas mo ay nanggaling sa kanya. Hinawakan ni Andrea ang maliit na susi. Ang lamig ng metal ay tila nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan sa gitna ng gulo. Ang bawat sakripisyo niya ay tila nagkaroon ng bagong kahulugan. Hindi lang siya nakikipaglaban para sa kanyang sarili. Nakikipaglaban siya para sa dangal ng 2 henerasyon ng mga Reyes. Dahan-dahang tumayo si Andrea. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ang bawat kilos niya ay mayroon ng bagong awtoridad. Ang pait sa kanyang puso ay dahan-dahang napapalitan ng isang malamig na determinasyon. "Magpahinga na kayo, Papa. Ako na ang tatapos sa lahat ng ito," ani Andrea
habang hinahalikan ang noo ng ama. Sisiguraduhin kong ang pangalang Reyes ay hinding-hindi na muling yuyurakan ng kahit na sino. Paglabas ni Andrea sa silid ng ospital, bumungad sa kanya ang anyo ni Mang Carding na may dalang mga bagong balita. Ang mukha ng matanda ay balot ng pag-aalala. Tila mayroon pang isang bagyong parating. Ma'am Andrea, may problema po tayo. Ang boses ni Mang Carding ay puno ng tensyon. Si Miguel. Tumakas siya habang inililipat siya sa kulungan. Mayroon siyang kasabwat sa loob ng kapulisan. At ang huling balita, papunta siya sa bahay niyo sa probinsya. Mukhang alam niya ang tungkol sa itinatago ni Don Roberto. Naramdaman ni Andrea ang isang mabilis na pagpintig ng kanyang puso. Ang takot ay muling sumubok na pumasok sa kanyang sistema. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang manaig ito. Ang bawat hininga niya ay tila nagiging isang panalangin para sa lakas. Handa na ang sasakyan, Mang Carding. Ang boses ni Andrea ay kasing talim ng isang kidlat. Huwag nating hayaang makuha niya ang huling alaala ng aking ina. Kung gusto niya ng digmaan, ibibigay ko sa kanya ang katapusan ng kanyang kwento. Habang mabilis na binabaybay ng sasakyan ni Andrea ang madilim na kalsada patungo sa probinsya, ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng hangin sa labas at ang sarili niyang mabilis na paghinga. Ang sikat ng buwan ay tila isang maputlang saksi sa huling pagtutuos. Sa bawat kilometrong lumilipas, nararamdaman ni Andrea ang papalapit na panganib. Ngunit nararamdaman din niya ang presensya ng kanyang ina na tila gumagabay sa kanya sa gitna ng kadiliman. Cliffhanger. Pagdating ni Andrea sa lumang mansyon sa probinsya, nakita niyang bukas ang malaking pinto nito. Isang anino ang nakatayo sa may balkonahe, may hawak na isang naglalagablab na sulo. Isang pamilyar na tawa ang pumuno sa katahimikan ng gabi. Isang tawang puno ng kabaliwan at desperasyon. Welcome home, Andrea. Handa ka na bang makitang maging abo ang lahat ng sikreto ng pamilya mo? Hindi ba't ang ganda, Andrea? Ang apoy ay kasing pula ng mga labi mo noong gabing sinabi mong, mahal mo ako. Pero ngayon, ang apoy na ito, ang lalamon sa lahat ng mga kasinungalingan ng pamilya mo. Kapag naging abo na ang bahay na ito, wala nang matitirang ebidensya. Wala nang Isabela, wala nang Roberto, at wala nang Andrea Reyes. Ang boses ni Miguel ay tila isang malat na halakhak na nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na hukay. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na hagdanan ng lumang mansyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng liwanag ng sulo na kanyang hawak. Ang amoy ng gaas ay nangingibabaw sa hangin, tila isang masamang pangitain na bumabalot sa bawat sulok ng silid. Ang bawat patak ng likidong mabilis na sumisip-sip sa mga lumang sahig na nara ay tila tunog ng isang orasan na nagbibigay ng huling babala. Napatigil si Andrea sa may pintuan. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang bawat hininga niya ay tila humahalo sa usok na nagsisimulang bumuo ng mga anino sa kisame. Ang init mula sa apoy ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukha. Ngunit sa loob niya, ang nararamdaman niya ay isang nakamamatay na panlalamig. Tinitigan niya si Miguel, hindi na may takot, kundi may matinding pagkamuhi at pagkaawa. Ang lalaking ito, na naging bahagi ng kanyang bawat panalangin, ay siya palang susunog sa kanyang buong mundo. Miguel, itigil mo na ito. Ang boses ni Andrea ay kasing talim ng isang kidlat sa gitna ng katahimikan. Akala mo ba ay ang bahay na ito ang magliligtas sa'yo? Akala mo ba ay kapag sinunog mo ang mga papeles na iniwan ni Mama ay mabubura mo ang katotohanan? Ang katotohanan ay hindi na susunog, Miguel. Ang katotohanan ay nakatatak na sa bawat sentimo na ninakaw mo, sa bawat luhang pumatak sa mga mata ng ama ko, at sa bawat sugat na iniwan mo sa puso ko. Wala kang alam, sigaw ni Miguel, habang dahan-dahang ibinababa ang sulo sa mga kurtina. Ang ama mo ang sumira sa amin.
Ang pamilya niyo ang dahilan kung bakit namatay sa hirap ang tatay ko. Hustisya lang ang kinukuha ko, Andrea. Pinaglaruan niyo ang buhay namin. Kaya ngayon, lalaruin ko ang kamatayan niyo. Dahan-dahang gumapang ang apoy sa mga kurtina. Ang bawat dila ng apoy ay tila mga gutom na ahas na kumakain sa kasaysayan ng mga reyes. Ang bawat kalansing ng nababasag na salamin mula sa init ay tila mga sigaw ng nakaraan. Naramdaman ni Andrea ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit sa halip na tumakbo palayo, ay dahan-dahan siyang lumapit sa gitna ng naglalagablab na silid. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na susi na ibinigay ni Don Roberto. Hinawakan niya ang susi ng mahigpit hanggang sa bumaon ang talim nito sa kanyang palad. Ang hapdi ay nagbigay sa kanya ng katinuan. Hustisya? Tumawa si Andrea ng mapait, isang tawang puno ng dignidad sa gitna ng panganib. Miguel, hindi hustisya ang hanap mo, kundi kasakiman. Alam ko na ang totoo. Ipinadala na ni Mang Carding ang mga dokumento sa cloud server bago pa ako makarating dito. Ang ama mo ay hindi sinira ng tatay ko. Sinira siya ng sarili niyang mga sugal at pandaraya. At ang nanay ko, si Isabela, sinubukan niyang iligtas ang pamilya niyo. Pero ano ang ginawa ng tatay mo? Pinagtangkaan niya ang buhay ni Mama. Ikaw ang nagpapatuloy sa sumpa ng pamilya mo, Miguel. Ikaw ang pumatay sa alaala ng tatay mo sa pamamagitan ng pagiging katulad niya. Natigilan si Miguel. Ang sulo sa kanyang kamay ay dahan-dahang bumaba. Ang kanyang muka ay balot ng pag-aalinlangan at takot. Sa bawat segundo ng kanyang katahimikan, ang apoy ay lalong lumalakas. Lumilikha ng isang pader ng init sa pagitan nila. Ang tunog ng mga bumabagsak na kisame at ang lagitik ng nagbabagang kahoy ay tila isang marahas na musika na nagtatapos sa kanilang kwento. Hindi, nagsisinungaling ka! Bulong ni Miguel. Ngunit ang kanyang boses ay wala na ring kasiguraduhan. Tumingin ka sa paligid mo, Miguel, ani Andrea, habang dahan-dahang umaatras patungo sa labasan. Ang apoy na itinanim mo ay ikaw din ang uubos. Pero ako, lalabas ako rito na dala ang katotohanan. At ikaw, mananatili kang bilanggo ng sarili mong poot. Kasabay ng kanyang mga salita, ang malakas na wangwang ng mga bumbero at pulis ay dahan-dahang narinig mula sa malayo. Ang bawat ilaw ng asul at pula na tumatama sa mga bintana ay tila mga bituin ng pag-asa sa gitna ng impyernong nilikha ni Miguel. Mabilis na pumasok ang mga awtoridad sa loob ng bakuran. Ang tunog ng kanilang mga hakbang at ang pagsabog ng tubig mula sa mga hose ay tila isang bagong simula. Bago tuluyang lumabas si Andrea, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Miguel na nakaluhod sa gitna ng usok. Ang kanyang mga mata ay blanko, habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang lalaking dati ay tinitingnan niya bilang kanyang mundo ay isa na lamang maliit na anino sa gitna ng malaking sunog. Ang bawat pangarap na binuo nila ay tuluyan ng naging abo. Ngunit sa gitna ng mga abong yon, nararamdaman ni Andrea ang pagsilang ng isang bagong pagkatao, isang babaeng hindi na kailanman muling magpapaapi. Lumabas siya sa mansyon. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at luha. Ngunit ang kanyang tindig ay kasing tatag ng mga bundok. Sa labas, sinalubong siya ni Mang Carding at ni Nanay Rosa. Ang yakap ng dalawang matanda ay tila isang kuta na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Tiningnan ni Andrea ang langit. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang sumisilip sa gitna ng usok. Malaya na siya. Ang tanikala ng nakaraan ay tuluyan ng naputol. 2 taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang naghuhugas sa mga sugat ng nakaraan. Ang sikat ng umaga sa hardin ng Mansyong Reyes ay malambot at puno ng pag-asa. Habang ang hamog sa mga talulot ng mga puting rosas ay dahan-dahang natutunaw sa init ng araw.
Ang tanging naririnig sa paligid ay ang masayang awit ng mga ibon at ang marahang pagkaluskos ng mga dahon sa ihip ng hangin. Wala na ang amoy ng usok. Ang paligid ay humahalimuyak na sa amoy ng sariwang lupa at bagong pitas ng sampagwita. Nakaupo si Andrea sa isang puting bench, hawak ang isang tasa ng kape. Ang kanyang mukha ay wala na ring bakas ng pagod at takot. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging puno ng luhang pilit na pinipigil, ay nagniningning na ngayon sa kapayapaan. Sa kanyang kandungan ay nakapatong ang isang journal, isang talaan ng kanyang pagbangon mula sa mga abo ng pagtataksil. Sa bawat pahina nito, nakasulat ang kwento ng isang babaeng namatay bilang biktima at muling isinilang bilang isang pinuno. Ma'am Andrea, handa na po ang sasakyan para sa pagbisita niyo sa Isabella's Haven. Ang boses ni Nanay Rosa ay puno ng kagalakan. Lumapit ang matanda at hinaplos ang balikat ni Andrea. Naghihintay na po ang mga kababaihan doon para sa inyong pagdating. Ang Isabella's Haven ay ang foundation na itinatag ni Andrea para sa mga asawang biktima ng pang-aabuso at pagtataksil. Ito ang kanyang paraan ng pagpapatuloy sa legacy ng kanyang ina. Hindi lang pera ang ibinibigay niya, kundi ang pagkakataong mahanap muli ang sariling halaga. Isang bagay na muntik nang nakawin sa kanya ni Miguel. Salamat, Nay Rosa. Sandali na lang po. Ang sagot ni Andrea nang may ngiti. Tinitingnan ko lang po ang huling balita tungkol sa kaso. Sa isang maliit na dyaryo sa lamesa, nakalagay ang balita tungkol sa pinal na hatol kay Miguel at Selena. Habang-buhay na pagkabilanggo para sa attempted murder at plunder. Wala nang luhang pumatak mula sa mga mata ni Andrea. Ang galit na dati ay sumusunog sa kanyang kaluluwa ay napalitan na ng isang malalim na pagtanggap. Napatawad na ba niya si Miguel? Hindi para sa kapakanan ng lalaki, kundi para sa sarili niyang katahimikan. Pinakawalan na niya ang bigat ng puot para makalakad siya nang matuwid patungo sa kanyang kinabukasan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi ang pagpapasya na hindi na hayaang kontrolin ng nakaraan ng kanyang kasalukuyan. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa balkonahe kung saan nakaupo si Don Roberto. Ang kanyang ama ay maayos na ang kalusugan, bagamat marahan na ang bawat kilos nito. Pinagmamasdan ng matanda ang malawak na lupain ng kanilang kumpanya mula sa malayo. Papa, aalis na po ako. Babalik ako bago maghapunan. Ani Andrea, habang hinahalikan ng pisngi ng ama. Ipinagmamalaki kita, anak. Bulong ni Don Roberto. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ikaw ang pinakamagandang tagumpay ng pamilyang ito, higit pa sa anumang kumpanya o yaman. Habang naglalakad si Andrea patungo sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Ang bawat hakbang niya ay may tiyak na direksyon. Natutunan niya na ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan, at ang katapatan ay dapat ibinibigay sa taong marunong rumespeto sa iyong pagkatao. Higit sa lahat, natutunan niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa paninira ng iba, kundi sa pagbuo ng sarili matapos ang bawat pagkabasag. Pumasok siya sa sasakyan at tiningnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang baog na asawa na minaliit ni Miguel. Siya si Andrea Reyes, isang anak, isang pinuno, at higit sa lahat, isang reyna ng sarili niyang buhay. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon, isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Sa wakas, ang hangin ay naging malinis muli. Ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang pangako ng bagong simula.